Yan, ito mga sir namin dinala sa ating Honda Beat na iniwan. At syempre kapag iniwan, kailangan kong i-video para kahit pa paano makita ni customer yung gagawin sa motor niya, or kung paano i-troubleshoot, or kung ano yung mga pisang papalitan. Sample nito dinala dito ay hindi na umaandar. At uy, wala akong magana. Pandarin ko muna. Okay, pandarin mo natin mga sara. Ayan malamig yung makina niya mga sara. Hindi pa natin tuloy pinapaandar yan. Ngayon lang. Dinala dito kasi sinakay na yata ito. Iniwan. Tapos yung kickstart nasa baba na. Hard starting na. Tapos meron yata ako nakita ritong pinalitan. Ito. CKP. Ayan. Pinalitan nila. Kaso ganun pa rin. Tumitirek pa rin. Hanggang sa hindi na raw siya mag-start. At ito napaandar naman natin. Ayan, sobrang usok. Ibig sabihin lang nito, natuyo ng langis. At chinik naman yung panggilid niya kung may kalampag. At wala namang kalampag. Ayan, wala namang kalampag. Kaso sobrang usok. Talagang mapupundi yung spark plug nito mga sir pagka ganong kalakas yung usok. Kaya ang gagawin natin dito, magpapalit tayo ng block, piston ring, valve seal, mga gasket. Kumbaga paghihiwalin itong makina na to sa chassis dahil hindi kayang itap overhaul nang hindi tatanggalin yung chassis. Kaya naman siguro tanggal nagawa ko naman din kasi yan na tap overhaul nang hindi tinatanggal. Kaso matrabaho, tatanggalin mo yung stud. Mas mabilis pa rin yung pinaghihiwalay. At least may higpitan mo ng maayos yung tornilyo at mailinisan mo pang mabuti. Kaya paghihiwalay ito, gagastos ng 7.5 to. Kasi may kamahalan yung pisa nito compare mo sa mga click. Ayan okay, tapos hard starting na. Hindi na normal yan. Ayan papalya na yan. Wala na. Baho sige, top overall lang ito. Pero pag ihiwalayin yung makina saka yung chassis nito. Okay, sasalpak na natin yung bago natin piston ring para malagay na natin yung block. Tapos mamaya magre-grinding kumpan pa tayo dun sa cylinder head nya. Yan, lahat ng ginamit natin pisa mga Saria original. Kaya kung sakaling kayo mag-iiwan ng unit dito, siyempre gagawin namin safe yung motor nyo. Wala pong bawas yan. Doon na yung piston. Wala mo yung block. Yusin mo yung mukha mo. Nakasimangot ka. Yusin mo. Yeah. Para kang namatayan. Yan. Lalagyan nyo na lang isa. Tapos dowel pin. Kailangan mayroon dapat yan. Special naman ang ginagawa niya ay regrinding compound naman para maiwasan natin yung singaw para walang sablay. Dumating na rin yung chin guide sa baba, yung naka-plastic na yan. Yan, bago rin yung binigatan dyan. Original din. Yan. Intake saka exhaust yan mga sira. Siyempre kapag ka nag-grinding compound kayo, gasan yung mabuti para walang maiiwang regrinding compound. Sige, tapusin muna natin yan. Mukha mo, nakasimangot. Ayusin mo. Yan, kapit na natin bagong valve seal natin mga sir. Yan, yung lomo. Hindi siya hindi siya nag-brown dahil sa katagalan na na hindi pinalitan. Talagang
iba yun nilagay. Huwag mo kainin kasi. Para sa motor yan, kinakain mo. Kakalmusal lang no? Kain mo lang. Okay, yan mo na yung kwan. Mabalbula. Tapos syempre, bubble clearance nyo pa rin yan. Sukat naman yan ay 12-18 naman. Magkaiba naman yan sa Honda Click. At ito yung gasket natin. Double pin, wag nyo rin kalimutan niya para hindi ma-deform yung yung head at saka block. Yan, lagyan natin yung gasket saka head. Yan, para may kabit na dun. Para makita natin kung uusok pa rin o hindi na, o hindi na siya hard starting, gano'n. Yan mga sa, lagyan na yung cylinder head pati yung cover, tapos pambotso, panggilid. Ayan, pwede natin isalpak yan. Ayan, napagsama na yung makina sa kanyang chassis. At ikakabit na lang muna ni Kapulong yung mga wire sensor, throttle body, air cleaner. Ay maaari na natin itong paanda rin mamaya. Kung kayo naman yung nagkalas nyan, alam nyo naman kung saan yung nakalagay yung sensor o saan nyo kinalas, ganoon nyo lang din naman yan ibabalik. Kaya kung sakaling kayo magkakalas nito, tandaan nyo lang muna lahat ng mga sensor kung saan nakalagay. Hindi naman kayo malilito dyan dahil halos kuwan lang naman yan, hindi pare-pares yung nya, mga sakit, magkakaiba. Kaya hindi kayo malilito dyan. Sige, kabit muna natin. Okay, ito mga sir, dinadayan gusto natin yung click. At ito, naibalik na rin natin yung kanyang mga sensor, throttle body. Pang maraming error kata to dahil dun sa unang gumawa. Yan yung mga niya. Sige, i-delete mo. Kaya napaka-importanting after gawin yung motor ay sinasalangan ng ganyang aparato para nabubura. Nai-erase natin yung yung mga error, kasi isa rin yan sa minsan nagpapalya-palya yung motor, malakas sa gas, ganyan. Kaya importante yan, nare-reset. Para makuha na rin to. Start natin. Kabila. Okay, hindi na siya umuusok. At napapandar naman natin na siya ng isang pindutan. Kailangan natin ito, no? Minsan kapag con pa rin ay may problema yung kanyang TPS. Okay, tasa natin 1516. Yan, medyo hindi nyo klaro. Mababa pa rin kasi bumabagsak pa rin siya. Tapos papainitin natin to kasi galing sa pagkapalya. Yan, normal na uusok pa yan mga sala kasi yung kanyang tambutso ay may mga langis pa.
Ito na mga sir. Bali, may isa pa kami nakita rito na problema, yung TPS. So yung spark plug cap. Kaya na lang yung sabihin ko sa mayari. Pero dito siya hard starting. Yan. Yan siya umuusok. Dahil yung sa TPS yung mga sir ay laki. Pag binirit mo siya, imbis na pataas din, yung voltage ng TPS, ang nangyayari, bumababa. Kaya isa rin niya sa kailangan palitan. Eh, kapag bumili ka naman ng original, kasama yung throttle. Eh, si sir, kung bibili siya ng aftermarket, yan, meron yan. Kasi sa kuwan kasi ay dinala kasi dito ay palyado, tapos sobrang usok. At hindi mo rin yan may speak yung TPS na yan. Bakit mura lang yan, panlabas lang naman yan. Yan, isasabihin ko nga sa may-ari yan, or sila lang papalit, okay na kasi goods naman na yung makina. Tapos spark plug cap niya pa, natatanggal ito oh. Hindi magandang klase. Tapos TPS, yun na lang, okay na to. Yung narinig yung tututug yun sa ano sa backplate ng clutch lining. Yan. Isa rin sa problema niyan. Yung makina wala na tayong problema dahil safe na, hindi na rin siya umuusok. Puro panlabas naman ang naging problema na ito. Kaya kailangan natin bumili ng TPS. Tapos yung parang ice cream doon sa may panggilid sa backplate yun, kailangan lang bumili. Kaya na yun niya. Yan, sa backplate yan. Tapos yung slider piece. Yung pulley, walang problema. Pulley. Sa bula. Sa palitin din bula. Kasi ang pinagawa lang sa amin mga sir, yung usok. Yung usok saka yung palya. Yun lang yung pinagawa ni customer kasi nga ay kapos sa budget. Pero kung maraming budget, ayan, pinagbibili ko ng mga yan para isang gastusan. Kaso nga lang, sa budget nga lang nakakatalo mga sir. Kaya kung mapansin nyo, hindi namin yung ginagawa. O hindi namin pinapalitan yung kuwan yung mga ibang pesa. Kasi kung ano yung sinabi lang sa amin ng may-ari, yan ang gagawin namin. Yan, wala na yung usok. Dowel pin din mga sir nito. Sa unang gumawa, hindi nilagyan, tanggal, hindi binalik yung dowel pin. Kaya ngayon naghanap pa kami ng dowel pin. Medyo mahirap maghanap ng dowel pin. Kaya gusto na to. Yung tulog ice cream dito yan mga sir ha. Doon nanggagaling yung tulog ice cream. Yan, okay na to. Pwede ko lang papuntahin yung mayari nito para may claim. Tapos siyempre sabihin ko na rin yung mga ibang ano kailangan na susunod na gagawin or papalitan niya.